Bakit bigla kang pupunta sa ganoong kalayong lugar? Tanong ng mga kasamahan ko sa opisina sa London na may pagtataka. Nabalita kasing doon, lahat ng imposible ay nagiging posible at sa isang araw lang. Nang ipakita ni Vivian ang screen ng kanyang cellphone, hindi pa rin sila lubos na naniwala. Tumingin si Vivian sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan ng London at bumuntong hininga ng malalim. Hindi niya alam noon ang paglalakbay niyang 1 linggo sa Pilipinas ang magbabago ng lubusan sa kanyang buhay. Ngayon, pakinggan natin ang kwentong ito. Ako si Vivian, 28 taong gulang, isang investment specialist sa Financial District ng London. Nagtapos ako ng ekonomiya sa Oxford University at agad na pumasok sa mundo ng pananalapi. At ngayon ay chief analyst na ako sa isang kilalang investment bank sa sentro ng London sa loob ng 10 taon. Ang araw-araw ko ay nagsisimula sa paggising ng alas 5 ng umaga para magbasa ng balita, alas 6 ay sinisimulan ko ng suriin ang global market reports. Ang hapon ay puno ng walang tigil na mga pagpupulong at pagsusuri at bago ako makauwi ay alas 10 na ng gabi. Kahit weekend, madalas kong binubuksan ang aking laptop para tingnan ang takbo ng merkado. Ito nang naging nakasanayan. Nakatira akong mag-isa sa isang maliit at modernong apartment sa Chelsea, London at hindi pa kasal aminin dahil masyadong abala sa trabaho at walang oras para sa pag-ibig. Ang aking pamilya ay nasa Manchester. Ang aking ama ay retiradong propesor. Ang aking ina ay nagtatrabaho sa local library. At ang aking kapatid na si Robert ay doktor. Palaging nag-aalala ang pamilya ko na masyado akong nakatuon sa trabaho. Mahal ko ang trabaho ko o ganoon hanggang kamakailan lang. Noong mga nakaraang buwan, naging hindi matatag ang ekonomiya ng UK at hindi rin maganda ang takbo ng aming investment portfolio. Gabi-gabi bago matulog, nag-aalala ko sa anong indicator ang ilalabas kinabukasan. Ligtas ba ang investment na ito? Pagkagising ko sa umaga, sumasakit ang ulo ko at sa gabi naman, nagsisimulang sumakit ang aking panga. Sa simula, inakala kong stress lang. Isang umaga habang nag-aalmusal, biglang sumakit ng matindi ang isa kong ngipin parang tinuturukan ng kuryente sa tuwing umiinom ako ng kape sa kanang bahagi. Sa simula, binaliwala ko ito. Akala ko lilipas din. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo, hindi lang ito hindi nawala, lalo pa itong lumala. Sa wakas, hindi ko na matiis. Pumunta ako sa isang high-end dental clinic sa sentro ng London. Sa totoo lang, takot ako sa dentista dahil sa masamang karanasan noong bata pa ako. Kaya matagal ko itong iniiwasan hanggang sa naging malala na. Pumasok ako sa klinika at nagpatingin kay Dr. M. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, seryoso siyang tumingin sa akin. Miss Raymond, ang ugat ng 2 ngipin mo ay malubhang nasira at kailangan ng 2 dental implant. At dahil manipis din ang buto mo, kailangan mo pa ng bone graft surgery. Sa sandaling narinig ko iyon, parang naging blanko ang isip ko. 2 implant sa edad na 38, kailangan ko ng ganoong kalaking operasyon? Magkano po ang tantiyang gastos? Tanong ko sa nanginginig na boses. Pagkatapos pindutin ang calculator, sumagot si Dr. M. Ang kabuuan ay tinatayang £33,000. Ang treatment period ay aabuti ng hindi bababa sa 6 na buwan. Nagdilim ang paningin ko. Ang £33,000 kapag kinonvert sa Philippine peso ay higit sa 1.3 milyong piso. Kahit maganda ang taunang sahod ko, dahil sa mataas na cost of living at mortgage sa London, hindi ito maliit na halaga. Sa unang ilang buwan pagkatapos ng operasyon, kailangan kong gumamit ng temporary denture at iwasan ang matitigas na pagkain sa loob ng 6 na buwan. Para sa aking trabaho, wala akong oras para sa ganoong katagal na paggamot at ang paglabas na may temporary denture sa mga pagpupulong kasama ang kliyente, nakakahiya pa lang isipin. Paglabas ko ng klinika, magulo ang isip ko. Pagbalik ko sa opisina habang pinipilit mag-focus sa report dahil sa sakit, lumapit sa akin ang kaibigan kong si M mula sa parehong departamento. Vivian, anong nangyari? Ang putla mo. Nagsay ako at ipinaliwanag ang sitwasyon. Kailangan ng 2 implant, nagkakahalaga ng £33,000 at 6 na buwan ang paggaling. Nagulat ako sa reaksyon niya. Ngumiti siya at sinabi, Vivian, bakit hindi mo subukang pumunta sa Pilipinas? Kamakailan lang, nagpa-implant ako doon, natapos sa 1 araw lang at ang gastos ay wala pang ika-4 ng sa iyo. Hindi ako makapaniwala. 1 araw lang tapos ang implant? Para itong biro. Paano magiging posible ang ganoong komplikadong operasyon sa 1 araw? Totoo, ang medical technology sa Pilipinas ay napaka-advanced, lalo na sa dentistry. Sila ay world class.
Mayroon silang tinatawag na one-day implant. Mula sa pag-install ng implant hanggang sa pagkabit ng temporary crown, tapos na sa loob ng isang araw. Ang gastos ay humigit kumulang 20,000 lang, mas mababa pa sa kalahati ng presyo sa London. May maliit na pag-asa na nagsimulang sumiklab sa puso ko. Kung may ganoong lugar, baka kailangan kong mag-book agad ng flight papuntang Pilipinas. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, binuksan ko ang aking laptop at sinimulan ang masusing pag-aaral tungkol sa dental treatment sa Pilipinas. Matapos kong basahin ang maraming reviews, nalaman kong hindi nag-i-exaggerate si M. Maraming dayuhan ang pumupunta sa Pilipinas para sa dental procedures at karamihan ay may kasiyahang karanasan. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Pupunta ako sa Pilipinas para sumailalim sa dental implant procedure. Hindi ko alam noon na ang desisyong ito ang magbabago sa takbo ng aking buhay. Paglapag ko sa Ninoy Aquino International Airport Naya sa Pilipinas, iba na ang pakiramdam. Malinis na airport, malinaw na multilingual signs, at mababait na airport staff. Pakiramdam ko, naiwan ko ang komplikado at pagod na pang-araw-araw na buhay sa London at pumasok sa isang bagong mundo. May naghihintay na sasakyan mula sa dental clinic sa Pilipinas. Binati ako ng driver sa Ingles at inasikaso ang aking mga bagahe. May libreng mineral water, merienda at tourist guide ng Pilipinas sa loob ng sasakyan. Nakakaantig ang detalyadong paghahanda na ito. First time mo sa Pilipinas? Tanong ng driver. Opo, first time. Para sa dental treatment ako nandito, sagot ko. Huwag kang mag-alala, Miss Vivian. Napakagaling na mga doktor dito. Maraming dayuhan ang pumupunta dito para sa medical tourism. Napakaganda ng tanawin ng Maynila mula sa bintana, modernong mga gusali na magkakasamang nakatayo sa tabi ng mga tradisyonal na istruktura. Malinis at organisado ito, ibang-iba sa kaguluhan ng London. Pagkatapos mag-check-in sa hotel at magpahinga sandali, kinabukasan ng umaga dumiretso ako sa dental clinic. Ang klinika ay nasa Makati Central Business District at mararamdaman mo ang karangyaan mula sa labas, modernong arkitektura at malinis na lobby. Sinalubong ako ng mga kawani na parang nasa isang luxury hotel. Miss Raymond, welcome. Handa na ang treatment schedule mo para ngayon. Magsisimula tayo sa konsultasyon sa head dentist. Sa gabay ng isang kawaning matatas mag-Ingles, pumasok ako sa treatment room. Magiliw akong binati ng head dentist at tinanong ng detalyado ang aking sitwasyon. Nabalitaan kong 2 implant at bone graft ang plano sa UK. Opo, sagot ko, pero magagawa ba talaga ito dito sa isang araw? Ngumiti ang head dentist. Miss Raymond, ang sitwasyon mo ay kayang i-handle ng one-day implant. Gagamit tayo ng 3D CT scan para tumpak na malaman ang posisyon at gagamitin ang digital guidance para sa tumpak na pagpasok ng implant. Pagkatapos, ikakabit na agad ang temporary crown. Siyempre, ang full healing at pagkabit ng permanenteng pustiso ay mangangailangan ng ilang buwan pa para bumalik ka o ipagawa sa isang lokal na dentista. Ang kumpiyansang paliwanag ng head dentist ay unti-unting nagpawi sa aking kaba. Pero may pagdududa pa rin ako. Talaga po bang ligtas iyan? Sa London, sinabi nilang aabuti ng higit 6 na buwan. Ang dental technology sa Pilipinas ay world-class, lalo na sa implantology. Ito ang aming specialty. Magtiwala ka lang. Nagsimula na ang pagsusuri. Ginamit ang pinakabagong 3D scanner para kumuha ng scan ng aking bibig. Hindi na kailangan ang hindi komportableng pagkuha ng mold na naranasan ko sa London. Lahat ay digital. Agad lumabas ang resulta sa malaking screen. Tiningnan namin ang bone condition. Mas maganda ito kaysa sa inaasahan. Salamat at hindi kailangan ng malaking grafting na operasyon. Simpleng reinforcement lang ang kailangan. Sa sandaling narinig ko iyon, sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-asa. Sa London, sinabing kailangan ng malaking graft, pero dito, hindi kailangan nakakabigla. Medyo kinabahan ako bago ang operasyon. Kahit gaano kaganda ang medical system, nakakabagabag pa rin ang sumailalim sa malaking paggamot habang nasa ibang bansa. Lumapit ang nurse at hinawakan ang kamay ko. Huwag po kayong mag-alala, aalagaan namin kayo ng mabuti. Maraming dayuhang pasyente sa simula ay kinakabahan din, pero pagkatapos ng treatment, nagiging masaya sila. Mabilis ang takbo ng operasyon kaysa sa inaasahan. Dahil sa painless anesthesia, halos hindi ko naramdaman ang sakit. Kahanga-hanga ang operasyon ng mga advanced equipment. Pagkatapos ng halos 2 oras, sinabi ng head dentist, okay na, halos tapos na. Ikakabit na ang temporary crown. Tumingin ako sa salamin. Nakakabigla.
mayroon ng bagong ngipin sa aking bibig. Sa panlabas, hindi mo talaga masasabing ito ay temporary. Natural ang kulay at hugis. Wow, talagang natapos ito sa isang araw? Oo, Miss Raymond. Maaari ka nang kumain ngayon, pero inirerekomenda namin na kumain muna ng malalambot na pagkain sa unang ilang araw. Nang magbayad ako, muli akong nabigla. Ang kabuang bayad ay 20,000, katumbas lang ng halos SC 1.5 million, wala pang kalahati ng presyo sa London. Wala na po bang hidden charges? Sa UK kasi, palaging may karagdagang bayad kaysa sa unang sinabi. Wala po. Ang halagang sinabi sa unang konsultasyon ay ang kabuuan. Walang follow-up o karagdagang bayarin. Ang pagiging transparent at makatwiran sa presyo ay muling nagpagaan ng aking loob. Sa London, tuwing pupunta ako sa dentista, laging may dagdag na gastos, pero dito, wala. Pagkatapos, dinala ako sa recovery area, komportabling sofa, mainit na tsaa at mahinang musika. Regular nilang chine-check ang aking kondisyon at tumutulong sa pain management kung kinakailangan. May sakit po ba kayo? Kung mayroon kayong anumang hindi maganda sa pakiramdam, sabihin niyo lang po. Ito isang antas ng pangangalaga na hindi ko maiisip sa London. Kahit tapos na ang dental treatment, ganoon pa rin sila kaalaga. Sa daan pabalik sa hotel, nagbigay ang klinika ng recovery kit para sa akin, isang set na naglalaman ng malalambot na pagkain, pain relievers at oral care products. Ang maliit na pagmamalasakit na ito ay nagpagaan pa sa aking paglalakbay sa Pilipinas. Pagbalik sa hotel, tumayo ako sa salamin at ngumiti. Ang bagong ngipin ay natural na kumikinang at halos wala akong maramdaman na sakit. Sa labas, sumasalamin ang night view ng Maynila. Sa sandaling iyon, naisip ko, ito ang lakas ng Pilipinas, ang perpektong pagsasama ng medical technology at serbisyo. Nang matapos ang treatment, gusto ko ng personal na maranasan ang Maynila. Dahil wala ng sakit, gumaan ang aking pakiramdam. Naglakad ako patungo sa kalapit na parke na inirekomenda ng receptionist. Kahit alas 8 na ng gabi, puno pa rin ang buhay ang parke. May mga nagjo-jogging, may mga naglalakad ng aso, at may mga estudyanteng nagbabasa sa bangko. Kung sa London, hindi ko maiisip na maglakad mag-isa sa parke sa ganoong oras. Ang mas nakakagulat ay ang sense of security. Ang paglalakad ng isang babae ng mag-isa sa gabi ay walang problema. Ang mga emergency lights at street lamps na nakalagay sa paligid at ang mga nagpapatrolyang pulis ay nagbibigay ng kapayapaan. Nang magutom ako pagkatapos maglakad, pumasok ako sa isang kalapit na convenience store. Hindi ito katulad ng sa London. Malinis ang tindahan, maraming iba't ibang produkto, at may mga hot food na sariwa at pwedeng initin. Bukas ito ng 24 oras. At mayroon pang maliliit na mesa. Ito ba ay convenience store talaga? Hindi ko mapigilang mapabulong. Nako, ito ba talaga ang convenience store? Tumawa ang tindera at sumagot sa Ingles. Opo, Miss Vivian. Ito po ang Philippine Convenience Store. First time niyo po ba? Tumango ako at ipinaliwanag na nasa Pilipinas ako para sa implant. Maingat na nagrekomenda ang tindera ng malalambot na pagkain na dapat kong iwasan kainin habang nagpapagaling. Paano po itong egg drop soup at steamed egg? Malambot na ito at mataas pa sa nutrisyon. O kaya itong sticky rice balls may kagat pero hindi kailangan ng masyadong lakas sa pagmuya. Nakakaantig ang masusing rekomendasyon ng tindera at inukutasan pa niya ako kung paano gamitin ang microwave. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos ng simpleng check-up sa klinika, formal na nagsimula ang aking Manila tour. Nagpa siya akong sumakay ng MRT, Metro Rail Transit, isa pang nakakagulat na karanasan. Malinis na istasyon, malinaw na multilingual signages, at ang pinakamahalaga, seamless Wi-Fi connection, isang bagay na hindi maiisip sa London Underground. Talaga po ba? Ito ay public transportation. Sa loob ng tren, may isang estudyante sa universidad na tumulong sa akin maghanap ng daan at isinulat pa ang mga inirerekomendang ruta. Sa London, bihira akong makatagpo ng ganitong kabaitan sa estranghero, kaya mas lalo akong naantig. Dinalaw ko ang Rizal Park, Binondo, Chinatown at ang Bonifacio Global City, BGC. Sa loob ng isang araw, napasyalan ko ang mga pangunahing atraksyon ng Metro Manila. Sa loob ng Intramuros, naglakad ako sa makikitid na kalye, naliligo sa kagandahan ng mga lumang istruktura. Pumasok ako sa isang tea house at uminom ng tradisyonal na tsaa. Nang marinig ng may-ari ang kwento ko tungkol sa implant, espesyal siyang naghanda ng mainit na mugwort tea kaysa sa malamig. Sinabing, mas mabuti ito para sa iyo.
Sa BGC, nakita ko ang mga taong may iba't ibang nasyonalidad. Marami sa kanila, tulad ko, ay mga medical tourists. Nagulat ako. Sa mga kalsada ng Makati, nakita ko ang mga kabataan na puno ng sigasig na nagtatanghal sa kalye. Hindi ko mapigilang huminto at pumalakpak kasama nila, naging masayang sandali. Sa Manila Baywalk, nasaksihan ko ang fountain show sa tamang oras. Habang nagsiselfie sa likuran ng mga sayaw na tubig na nakaayon sa musika, may isang lokal na dumaan at sinabihan ako ng mas magandang anggulo para kuhanan ng larawan. Ang tanawin ng lungsod kung saan natural na nagkakasama ang tradisyon at modernidad ay tunay na kaakit-akit. Ang pinaka-naka-impluwensya sa akin ay ang sense of security at convenience na nararamdaman ko kahit saan. Ang pagiging ligtas ng isang babae na naglalakbay mag-isa hanggang hating gabi ay napakalaking kaibahan sa London. Para sa tanghalian, kumain ako ng tradisyonal na Pilipinong pagkain, adobo at kanin. Kahit nag-aalala ako sa sitwasyon ng ngipin pagkatapos ng implant, sapat na ang malambot na karne at sarsa para ma-enjoy ko ang pagkain. Nang malaman ng may-ari ng restaurant na dayuhan ako, binigyan niya ako ng English menu at sinabing may paliwanag sa paraan ng pagkain. Kung masakit ang ngipin mo, gagawin ko itong mas malambot pa para sa iyo. Ang ganitong uri ng pag-aalaga ay patuloy na nagpapatibay sa aking paghanga sa Pilipinas. Pagkatapos kumain, naglakad ako sa Manila Baywalk, nag-enjoy sa sunset. Ang mga kumikinang na gusali at ilaw sa tulay na sumasalamin sa tubig ay napakaganda. Maraming tao sa parke ang nagpipiknik o nagbibisikleta at mayroon ding mga street performers. Ang isang lungsod na napakasigla at ligtas ay napakalaking kaibahan sa London. Sa daan pabalik sa hotel, bumili ako ng merienda sa convenience store at pagdating sa kwarto, inilagay ko ang mga larawan ko sa social media. Pumunta ako para sa implant pero tuluyan akong na-in-love sa ganda ng syudad na ito. Hindi pa umabot ng 10 minuto, dumami na ang mensahe. Vivian, totoo bang para sa implant ka lang pumunta sa Pilipinas? Magkano ang gastos? Kamusta ang treatment? Talaga bang isang araw lang natapos? Lalo na ang mga kaibigan ko sa UK ay nagpakita ng matinding interes sa medical services ng Pilipinas. Sinagot ko sila isa-isa, detalyado, at natuwa ako na ang aking karanasan ay makakatulong sa iba. Sa huling gabi ko sa hotel, nakatingin ako sa night view ng Maynila, nagmumuni-muni. Ang isang biyahe na simple lang para sa dental treatment ay naging isang napaka-espesyal na karanasan. Ang advanced medical system ng Pilipinas, ang ligtas na mga kalye, ang mababait na tao, at ang maginhawang transportasyon at living environment, isang bansang napakaangkop para tirahan. Biglang nagkaroon ng isang matapang na ideya sa aking isip. Paano kaya kung hindi sa London, kundi dito ako magtatrabaho? Hindi ito madaling desisyon, pero sa unang pagkakataon, nagtanong ako sa aking sarili tungkol sa buhay ko sa London, ang stressful financial center, ang hindi mapalagay na mga kalye, ang mamahaling cost of living. At ang hindi gumagalaw na traffic, naging masyadong malaki ang pagkakaiba nito sa naranasan ko sa Maynila. Bago ako matulog, nag-text ako sa mga kasamahan ko sa opisina. Tama kayo. Ang Pilipinas ay isang kamanghamanghang lugar. Ang dental treatment ay perpekto. Tuluyan na akong na-in-love sa living environment dito. Ayoko nang bumalik sa London. Agad ang sagot. Kita mo na? Sabi ko sa'yo, ang Pilipinas ay hindi lang basta medical tourism, isa itong lugar na tunay na angkop para tirahan. Sa susunod, sama-sama tayong pumunta. Sa huli, habang nakatingin sa night view ng Maynila, nagdesisyon ako. Tiyak na babalik ako. Sa susunod, hindi na bilang pasyente, kundi bilang isang tunay na manlalakbay. Paglapag ko sa Heathrow Airport sa London, agad kong naramdaman ang pagkakaiba kumpara sa Pilipinas. Habang kinakaladkad ang aking bagahe sa masisikip na tao, may tumapak sa paa ko pero naglakad na lang palayo nang hindi man lang humihingi ng paumanhin. Habang nakapila para sa taxi, biglang umulan pero walang maayos na bubong ang hintayan. Patuloy na bumabalik sa isip ko ang tanawin ng Pilipinas. Pag-uwi ko, pagbukas ko ng bagahe, tumingin ako sa labas ng bintana, ang madilim na kalangitan at lumang mga gusali ng London kumpara sa kumikinang na night view at modernong cityscape ng Maynila. May ilang mensahe sa aking cellphone, mga katanungan tungkol sa mga litrato ko sa Pilipinas. Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, nilapitan ako ng mga kasamahan. Vivian, totoo bang natapos mo ang implant sa Pilipinas sa loob lang ng isang araw? Hindi ka panipaniwala. Ipinagmamalaki kong ipinakita ang bagong ngipin at ikinuwento ang aking karanasan, ang bilis ng dental procedure, ang makatwirang halaga at ang kalidad ng serbisyo. Namangha sila nang marinig kong
1,000 lang ang ginastos ko kumpara sa 33,000 pounds dito at ang perang iyon ay kasama pa ang sightseeing sa Maynila. Nagpakita ng interes ang department head. Vivian, matagal ko na ring ipinagpapaliban ang dental treatment ko. Pwede mo bang i-share ang impormasyon ng dental clinic na iyon? Siyempre, ipinangako kong aayusin ko at isisend ang detalyadong karanasan ko sa kanya. Sa oras ng tanghalian habang kumakain ako ng salad sa pantry, nilapitan ako ni Sarah mula sa accounting department. Vivian, may tatanong ako tungkol sa Pilipinas. Matagal ko na ring ipinagpapaliban ang dental treatment ko. Ikinuwento ko sa kanyang tungkol sa medical tourism sa Pilipinas. Pagkatapos kong magsalita, nagliwanag ang mga mata ni Sarah. Gagamitin ko ang bakasyon ko sa susunod na buwan para pumunta sa Pilipinas. Treatment at travel, 2 ibon sa isang bato. Sa loob ng 1 linggo, ang medical tourism sa Pilipinas ay naging usap-usapan sa opisina. 6 na kasamahan ang nagtanong tungkol sa appointment sa dentista sa Pilipinas. 3 na ang nakapag-book ng flight. Ang Financial District ng London ay nagsimulang magkaroon ng Philippine Fever. Isang araw, sa isang pagpupulong, biglang nagtanong ang boss ko, si Peter. Vivian, narinig ko na kamangha-mangha ang karanasan mo sa Pilipinas. Ano kaya kung doon ka talaga manirahan? Nagulat ang lahat. Nagpatuloy si Peter. Sa totoo lang, pinag-iisipan ng kumpanya na magtatag ng Asia Regional Office natin at ang Taipei ay isa sa mga candidate cities. Dahil naranasan mo mismo ang Pilipinas, ano ang maipapayo mo? Mabilis ang tibok ng puso ko. Ito na siguro ang pagkakataon. Base sa personal kong karanasan, ang Taipei ang pinakamahusay na lungsod para sa negosyo. Mahusay ang digital infrastructure, napakahusay ng serbisyo para sa mga dayuhan, at napakataas ng quality of life. Pagkatapos ng meeting, pinatawag ako ni Peter ng pribado. Vivian, seryoso ako. Kung magtatayo tayo ng opisina sa Taipei, interesado ka bang mamuno sa team doon? Sa sandaling iyon, ang sagot sa puso ko ay nabuo na, oo, syempre. Sa tingin ko, ito ay isang magandang pagkakataon. 3 buwan ang lumipas, nagsimula ako magtrabaho sa pansamantalang opisina ng kumpanya sa BGC Maynila. Ito ay para sa 6-month assignment para sa Asian Market Research, pero sa puso ko gusto ko nang manatili ng mas matagal. Ang buhay ko sa Pilipinas ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Ang commute ko ay 20 minuto lang kumpara sa 1 oras o higit pa sa London, parang panaginip. Kinakain ko ang tanghalian sa mga kalapit na restaurant. Araw-araw akong nakakatuklas ng mga bagong Pilipinong pagkain. Tuwing weekend, nag-explore ako. Pag-akyat sa bundok sa Tagaytay, pagbibisikleta sa Las Piñas, o pamimili sa mga tradisyonal na palengke. Palaging may inirekomenda ang mga kasamahan kong Pilipino at minsan sabay-sabay kaming naglalakbay. Malapit nang matapos ang aking assignment, tumawag ang head office sa London. Vivian, formal nang naitatag ang opisina sa Taipei. Nagdesisyon kami na ikaw ang mamumuno sa team doon. Interesado ka ba? Ang alok na ito ang matagal ko nang pinapangarap. Iwanan ang stressful life sa London at simulan ng isang bago at mas balanse na buhay sa Maynila. Opo, labis akong nagagalak. Tanggapin ko po iyan ng buong puso. Ngayon, ang buhay ko sa Maynila ay nasa 3 taon na. Nakaupo ako sa aking apartment sa BGC. Sinisimula ng araw sa pagtingin sa Manila Bay. Matagumpay na naitatag ang kumpanya. Ang aming team ay lumaki na sa 15 miyembro. Ang mas nakakagulat ay may 5 kaibigan kong Briton ang sumama sa akin sa Pilipinas, kung saan ang ilan ay nagdesisyong mag-immigrate pagkatapos ng kanilang dental treatment. Paminsan-minsan bumibisita ako sa opisina sa London at palaging tinatanong ng mga kasamahan ko, Vivian, kamusta ang buhay mo sa Pilipinas? Masaya ka pa rin ba? Palagi akong may iisang sagot. Ito ang pinakamahusay na desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Ang simpleng dental treatment ay nagpabago sa direksyon ng aking buhay. Sino ang mag-aakala? Ang paglalakbay na nagsimula sa isang sakit ng ngipin ay nagbago sa takbo ng aking buhay. Ang implant experience sa Pilipinas ay nagdala ng bagong buhay, bagong karera at bagong kaligayahan. Ang pagbabago sa buhay ay dumarating minsan sa pinaka-hindi inaasahang sandali. Para sa akin, iyon ay dahil sa sakit ng ngipin at sa Pilipinas. Dito nagtatapos ang kwento ko ngayon. Kung ang kwento ko ay nagbigay sa iyo ng inspirasyon, paki-subscribe at like. Salamat sa iyong mahalagang oras sa pakikinig sa mahabang kwentong ito. Paglapag ko sa London Heathrow Airport, agad kong naramdaman ang pagkakaiba sa Pilipinas. Habang kinakaladkad ang aking bagahe sa masisikip na tao, may tumapak sa paa ko pero naglakad na lang palayo nang hindi man lang humihingi ng paumanhin.
Habang nakapila para sa taxi, biglang umulan pero walang maayos na bubong ang hintayan. Patuloy na bumabalik sa isip ko ang mga imahe ng Pilipinas. Pag-uwi ko, pagbukas ko ng bagahe, tumingin ako sa labas ng bintana, ang madilim na kalangitan at lumang mga gusali ng London, kumpara sa kumikinang na night view at modernong cityscape ng Maynila. May ilang mensahe sa aking cellphone, mga katanungan tungkol sa mga litrato ko sa Pilipinas. Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, nilapitan ako ng mga kasamahan. Vivian, narinig namin na talagang nagpa-implant ka sa Pilipinas sa loob ng isang araw. Imposible. Ipinagmamalaki kong ipinakita ang bagong ngipin at ikinuwento ang aking karanasan, ang kahusayan ng dental treatment, ang makatwirang halaga at ang kalidad ng serbisyo. Namangha sila nang marinig kong 20,000 lang ang ginastos ko kumpara sa 33,000 pounds dito at ang perang iyon ay kasama pa ang sightseeing sa Maynila. Nagpakita ng interes ang department head. Vivian, matagal ko na ring ipinagpapaliban ang dental treatment ko. Pwede mo bang i-share ang impormasyon ng dental clinic na iyon? Siyempre, ipinangako kong aayusin ko at isesend ang detalyadong karanasan ko sa kanya. Sa oras ng tanghalian, habang kumakain ako ng salad sa pantry, nilapitan ako ni Sarah mula sa accounting department. Vivian, may itatanong ako tungkol sa Pilipinas. Matagal ko na ring ipinagpapaliban ang dental treatment ko. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa medical tourism sa Pilipinas. Pagkatapos kong magsalita, nagliwanag ang mga mata ni Sarah. Gagamitin ko ang bakasyon ko sa susunod na buwan para pumunta sa Pilipinas. Treatment at travel, 2 ibon sa isang bato. Sa loob ng 1 linggo, ang medical tourism sa Pilipinas ay naging usap-usapan sa opisina. 6 na kasamahan ang nagtanong tungkol sa appointment sa dentista sa Pilipinas. 3 na ang nakapag-book ng flight. Ang Financial District ng London ay nagsimulang magkaroon ng Philippine Fever. Isang araw, sa isang pagpupulong, biglang nagtanong ang boss ko, si Peter. Vivian, narinig ko na kamangha-mangha ang karanasan mo sa Pilipinas. Ano kaya kung doon ka talaga manirahan? Nagulat ang lahat. Nagpatuloy si Peter. Sa totoo lang, pinag-iisipan ng kumpanya na magtatag ng Asia Regional Office natin at ang Taipei ay isa sa mga candidate cities. Dahil naranasan mo mismo ang Pilipinas, ano ang maipapayo mo? Mabilis ang tibok ng puso ko. Ito na siguro ang pagkakataon. Base sa personal kong karanasan, ang Taipei ang pinakamahusay na lungsod para sa negosyo. Mahusay ang digital infrastructure, napakahusay ng serbisyo para sa mga dayuhan, at napakataas ng quality of life. Pagkatapos ng meeting, pinatawag ako ni Peter ng pribado. Vivian, seryoso ako. Kung magtatayo tayo ng opisina sa Taipei, interesado ka bang mamuno sa team doon? Sa sandaling iyon, ang sagot sa puso ko ay nabuo na. Oo, syempre. Sa tingin ko, ito ay isang magandang pagkakataon. 3 buwan ang lumipas. Nagsimula akong magtrabaho sa pansamantalang opisina ng kumpanya sa BGC Maynila. Ito ay para sa 6-month assignment para sa Asian Market Research. Pero sa puso ko, gusto ko nang manatili ng mas matagal. Ang buhay ko sa Pilipinas ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Ang commute ko ay 20 minuto lang kumpara sa 1 oras o higit pa sa London, parang panaginip. Kinakain ko ang tanghalian sa mga kalapit na restaurant, araw-araw akong nakakatuklas ng mga bagong Pilipinong pagkain. Tuwing weekend, nag-explore ako, pag-akyat sa bundok sa Tagaytay, pagbibisikleta sa Las Piñas o pamimili sa mga tradisyonal na palengke. Palaging may inirekomenda ang mga kasamahan kong Pilipino at minsan, sabay-sabay kaming naglalakbay. Malapit nang matapos ang aking assignment, tumawag ang head office sa London. Vivian, formal nang naitatag ang opisina sa Taipei. Nagdesisyon kami na ikaw ang mamumuno sa team doon. Interesado ka ba? Ang alok na ito ang matagal ko nang pinapangarap. Iwanan ng stressful life sa London at simula ng isang bago at mas balanse na buhay sa Maynila. Opo, labis akong nagagalak. Tanggapin ko po iyan ng buong puso. Ngayon, ang buhay ko sa Maynila ay nasa 3 taon na. Nakaupo ako sa aking apartment sa BGC, sinisimula ng araw sa pagtingin sa Manila Bay. Matagumpay na naitatag ang kumpanya. Ang aming team ay lumaki na sa 15 miyembro. Ang mas nakakagulat ay may 5 kaibigan kong Briton ang sumama sa akin sa Pilipinas, kung saan ang ilan ay nagdesisyong mag-immigrate pagkatapos ng kanilang dental treatment. Paminsan-minsan bumibisita ako sa opisina sa London at palaging tinatanong ng mga kasamahan ko, Vivian, kamusta ang buhay mo sa Pilipinas? Masaya ka pa rin ba?
Palagi akong may iisang sagot. Ito ang pinakamahusay na desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Ang simpleng dental treatment ay nagpabago sa direksyon ng aking buhay. Sino ang mag-aakala? Ang paglalakbay na nagsimula sa isang sakit ng ngipin ay nagbago sa takbo ng aking buhay. Ang implant experience sa Pilipinas ay nagdala ng bagong buhay, bagong karera at bagong kaligayahan. Ang pagbabago sa buhay ay dumarating minsan sa pinaka hindi inaasahang sandali. Para sa akin, iyon ay dahil sa sakit ng ngipin at sa Pilipinas. Dito nagtatapos ang kwento ko ngayon. Kung ang kwento ko ay nagbigay sa iyo ng inspirasyon, paki-subscribe at like. Salamat sa iyong mahalagang oras sa pakikinig sa mahabang kwentong ito.